Kaibigan, welcome back. Itong sasakyan ni mother-in-law ay may problema. Mahina na ang battery. Ngayon, kung ating i-start ngayon, na ang temperatura ay nasa 13 degrees, mataas ang chance niya na ito'y mag-turn over ang makina o mag-start. Walang problema, di ba? Ang problema nito, kung ipapark nyo overnight, nasa garahe man o wala, at ang temperatura ay mababa, 0 degrees, dahil malamig na dito sa Calacang, Ontario, hindi na niya kaya na may start ang makina dahil mahina na ang kanyang karga o baterya. Hindi na siya nakaka-hold siya ng charge. Ang problema, yung lakas niya para ibigay, para ma-turn over, umikot ang starter at mapa-start ang makina, hindi na niya kaya. Dahil ang starter ng sasakyan, yun ang pinakamalakas na kumukuha ng kuryente, ng enerhiya ng baterya ninyo. Hindi na niya kaya. Ang tinatawag na state of health niya ay nasa 60%. Napakababa na nun, kaibigan. Kailangan nasa 80 pataas. At least 80 ang inyong baterya. May paraan para malaman yun, pero hindi natin di-discuss yun. Papakita ko sa inyo kung paano ko palitan ito dahil kailangan na talaga. Kung summer ngayon o nasa Pilipinas tayo o Florida o California, tatagal pa ito napakahabang panahon dahil hindi talaga bumabagsak ang temperatura ng napakatagal at napakalamig. Kumuha si mother-in-law ng bagong baterya sa Costco at I believe that's around $200. Kaya simulan na natin. At isa pa nga pala, bago ko umpisahan, sa bandang kanan ninyo, sa kanan ko, kaliwa ninyo sa screen ay mga gamit ko. Mga halimbawa, dalawa lang talagang gamit ko dito na mga panlinis ng terminal o yung post. Kino-corrode kasi ito o nagkakaroon ng kalawang o corrosion, yung asido, itong terminal na nakakahina rin ng connection kahit ang lakas ng baterya ninyo. May tsansa na hindi rin mag-start yun o humina ang pag-start o mag-struggle dahil maepektuhan ng performance ng inyong baterya dahil sa mga dumi, corrosion, alikabok, lalo na yung sa asido. Yung ang makikita nyo yun, parang kumbaga sa atin yung sa mata muta, marami dito. At sa kaliwa ninyo ang mga sangkap, mga makakapagpalinis. May isa dyan na makapagpalinis at ang tatlo dyan ay makakapag-prevent. Bago pa magsimula yon ay hindi nila hahayaan yun kung yun ang ilalagay nyo. Pero papakita ko sa inyo ang may paraan din yan paano maglagay, hindi nyo basta ilalagay ito sa terminal at sa cable ng inyong battery. Umpisahan na natin. Kalimutan ko humigo. How you doing? Okay. Tanggalin ko muna yung baterya. Siya nga pala, kung gusto ninyo, wala akong, sana maliwanag ang pagkakagawa ko. Ito nga pala ang kailangan ko, 10 mil. Nabanggit ko sa mga videos ko na kailangan nyo mag-save lagi ng 10 mm. Dahil ito, kaibigan, ang typical 90%, 99%, no, mahigit 90%, ito ang bolt, okay, ang socket na makakapagpatanggal sa makakapagpaluwag at higpit ng mga terminals ng cable. Alright, ito yon. Para naman dito sa ating hold down battery, ito yung hold down battery, ito yung para hindi siya malikot, hindi siya tumaob o steady siya at hindi siya gumalaw. Meron siyang tinatawag na hold down battery. Ito yung isang bakal na nahihigpitan dito. Iba-iba silang uri, pero ito ay isang bolt lang. I believe ito yung nakahook lang ito at dito nyo nahihigpitan. Makikita nyo mamaya, gamit niya na hindi 10 mil kundi 13 mil.
Kaya it's good to have a set of sockets. Malalaman nyo ito basta tiyaga, patience at dedication talaga, di ba? Let me dyan kayo lagay sa daan. Kaya ayusin ko kayo ng maayos dito ang posisyon para hindi kayo ganito. Tanggalin ko muna itong I hope magandang lugar nyo. Nga pala, since halos tutorial ko to, let me show you, kailangan nyo ng safety glass. Hindi to sa sabog, pero mabuti na nag-iingat. Kapag may naamoy kayong parang amoy itlog, yung bulok na itlog o ibornal, o yung parang may umuthot, indikasyon nyo na nagre-release ng gas ang inyong bad battery, masama na yung battery ninyo, nagre-release ng gas. At any spark ay maaaring sumabog yon at hindi nyo gustong mabulag, kaya kailangan safety glasses lagi, di ba? Madali lang matanggal to. Mukhang ang nagkabit nito ay hindi tanggal lang siya. 10 mil, perfect. 13 mil. Okay, lagay ko siya sa tabi. Come on. Bakit? Yun. Okay, nakikita ninyo dito, yan yung hold down. It's just a hook. I-hook lang siya dito at dito niya nahigpitan sa baba. Alright, tatabi ko ito dito sa baba para hindi ako matrip. Ngayon tanggal na, kaibigan. Gagamit natin ito sa okay. Una muna, another tip. Importante ito, kaibigan. Yung sabihin ko sa inyo. Pag magtatanggal kayo ng baterya, merong pula, merong itim. Ang pula indicates na positive at ang itim negative. Pero yun ang ikalawa yung clue. Pero wag nyong gagawin parang Biblia yon, o yun ang tunay at yun ang walang ka-dispute na yun ang totoo. Ang titingnan ninyo ay yung tinatawag na plus positive. Alright, sumunod nun pula, yun ang indication nyo, pula, positive to. May positive ito dito, kaibigan, na nakalagay sa battery. Okay, at ito naman negative. Okay, kaya importante yon. Okay, dahil ang una yung tatanggalin ay yung negative. Pag magtatanggal kayo ng battery, negative muna, cable, sumunod ang power, ang positive. Pag ibabalik nyo ang cable bago ng baterya, ibabalik niyo, oh, that's good, may handle siya. Uunahin niyo ang hold on. Lapit na si Bunso Nita na dumating. So una ito, okay? Una ito tatanggalin niyo. Ang susunod ay yung inyong power battery. Pag maglalagay na kayo, lagay niyo bago yung battery, ang unahin nyo, kaibigan, ay yung pabaliktad naman, itong pula, at ang hihuhuli ninyo ay itong negative. Okay? Alright. Well, ayokong humaba to dahil, kaibigan, ito ay nakabolt sa katawan, sa chassis, sa katawan ng inyong sakyan. Alright? Ngayon, kung ito ay ihuhuli ninyo, okay? Ihuhuli ninyo itong tatanggalin ninyo, at itong habang tinatanggal ninyo ay napalapit siya sa isang bakal, halimbawa dito, okay, ang mangyayari niya, magkakaroon kayo, dahil ito nakakabit pa rin, magkakaroon ng connection at maaaring masunog, masira ang inyong mga electric, well, hopefully fuse lang, pero may chance din na computer ay masira nyo, and yung ECM nyo, yung computer nyo, and that's a very bad it's gonna be a bad for you. Magkakaroon kayo ng masamang araw. Kaya, again, pagtatanggalin, una ang negative, pag ikakabit, huling kabit ang negative. Okay? Nilulus ko to. Yung iba, pag loose na saka hinuhugot, ang ginagawa ko, nilulus ka ng medyo ilan pa, dahil parang ngumanga siya. Okay?
Ito na siya, kaibigan. Tatabi na natin sa tabi. Inspect nyo rin. Nakikita ninyo malinis to. Trust me, hindi ko ba gagalaw yung camera dahil it took me minutes bago ko ma-set up to. Pero trust me, malinis ito. Kaya hindi ko na kailangan linisin pa nitong aking may panlinis ako dyan. Nasaan ba ito? French foamy battery protector. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ano? Ito yan. Battery cleaner. Ito ay spray mo lang to. Let it sit for 2-3 minutes. Bago mo siyempre linisin mo muna ng wire brush o kung ano man panlinis mo para matanggal yung mga dumi-dumi, yung mga obvious na mga dumi, and saka mo to sprayan. Magpo-foam to, shake well, spray, foam, magpo-foam siya. Hindi ka ng 2-3 minuto. Tapos noon, pagkatapos ng kaibigan, saka mo banlawan ng tubig and should be clean. Alright? Well, yun ang buong idea. At kung madumi pa rin, then repeat. Sa nga pala, pag mag-work kayo ng any electronics sa kotse ninyo, galiin ninyo, tanggalin nyo yung negative din. Okay? Kung worry kayo na mawala yung aking settings ng mga ginawa kong settings ng tulad ng favorite kong FM station, you know what, may mga nabibiling mga tools na para hindi mawala yung inyong ang inyong mga station. Hindi ako makapag-isip kapag nagtatrabaho ko makapagsalita. Multitask ba ang tawag doon? Okay kaibigan, ito na siya. At dahil tinanggal natin yung hold down, madali ito tanggalin. May kabigatan to sa iba, kaya ito siya. Talagay ko ito sa tabi at ihigop ako ng kape. At makikita ninyo malamig na. Pala, dinala ko ito para makita natin yung ginagawa natin, di ba? Kalimutan ko ipakita sa inyo to. Yan. Okay kaibigan, kita ninyo, ito yung ating battery tray. At ang gagawin ko, lilinisin ko ito. Okay? Gagamitin ko yung aking leaf blower. Gently natin siyang lilinisin dahil ito yung dahon lang siya Okay? Okay na yan kaibigan. Alright. Nakunin natin yung battery. Ito kaibigan ang baterya. Okay. Side by side. Trust me, magkasing sukat siya. Ang kanyang group size, yung tinatawag na sukat nga niya ay H5. Dito, kung makikita ninyo, nasaan ka? MT47 H5. Ngayon, itong luma ay galing interstate. Ito makikita ninyo ang kanya talaga na size H5 or 47. Okay? Ito galing Costco. Kirkland ang may-ari, ang manufacturer. This should be good. Again, nasa video ko, kaibigan, kung paano pumili at kung paano malaman kung gaano katagal ang baterya, kung kailan ginawa, kung kailan shipping. Okay? Not ship na
na cambio. Kung paano, kung kailan nila ginawa, kung kailan nila ni-ship, at kung kailangan nila ni-recharge sa tindahan. Nandun yung sa video ko na ilalagay ko sa description sa baba, o maybe sa katapusan ng video na to, ilalagay ko dito. Alright? May kahabaan yun, pero it's worth watching that kung interesado kayo sa mga tungkol sa baterya, dahil importante yun dito kaibigan, lalo motorista kayo dito sa North America, Canada, America. Alright, again, ito ay positive. It's got a plus, minus. Okay, plus, minus. Kaya side by side, ang ilalagay ninyo, nakaganyan siya. Alright, plus, plus, minus, minus. Bakit? Dahil wag na wag kayo magko-cross, wag nyo ilalagay ang black or negative battery nyo sa positive terminal, positive post ng bago nyong battery, o kahit yung luma nyong battery. Wag nyo i-cross ang connection, dahil catastrophe ang mangyayari nun. Sunog na computer ninyo, at even mag-apoy ang inyong kotse. Alright, ilagay na natin to. Okay, nakita ninyo, isa ito sa pinakang madali na ilagay kumpara sa aming Chevy Impala na napakahirap. Hindi ko magagawa ito ng isang kamay at nagfi-film. Ngayon, tandaan nyo, ito ang positive. Alright, maiksi ang kanyang cable, dahil kung meron mang hindi nagpe-pay attention, baka ilagay niya dito. Maiksi din ang cable, hindi ko mailalagay dito. Yan ka muna. Hindi ko mailalagay. Yun ay may design para hindi niya makross. Pero somehow, may mga tao na magagawang makross din to. At ibang sasakyan, hindi maiksi. Mahaba at enough para mailagay niya sa kahit saang corner ng battery. Kaya, ingatan ninyo. Pay attention, positive to positive, negative to negative. Okay? Ngayon, kung binaliktad ko ito, alright? Kung binaliktad ko to, getting a workout here. Come on. Okay, kaibigan, hindi ito maganda. Kung binaliktad ko, hindi, at yan ang positive, at itong negative, hindi, mahirap. Huwag na wag, dahil masusunugan yung sakyan pag mali ang connection, pag nag-cross ang connection nila. Di ba? Kaya, maiksi, ayaw niya. Okay? Ayaw. Ito rin, hindi ko, kaya, pero may mga ibang tao talaga, they're not meant na hindi sila nagpe-pay attention, at masama ang nangyayari. Okay. Alright, ibabalik ko na kayo dito para makita nyo yung pag-install ko. Meron siyang protective plastic para hindi madampian. Sandali lang, siset up ko kayo. Okay. Again, bago, still para sa mga baguhan, o para sa ating lahat, safety glasses. Yan, masyadong maliwanag to sa akin. Ano ba to? Go. It's just a tab. Napakadali ng paglalagay. Again, mauunahin natin itong power, itong positive, at dahil ito'y mahuhuli, na ipaliwanag ko ito sa umpisa, diba kaibigan, I think kailangan pa natin i-move. There you go, i-move pa natin ng ayos. There you go. Ngayon kaibigan, ito may protective to. I think meron itong some kind of component or maybe resistor. Make sure na seated, nakaupo talaga sa post o terminal ang inyong battery. Alright? Huwag nyo ikakabit sa dulo. Yung dulo nun kinda tapered, yung parang cone upside down. It's tapered.
hindi kayo makakakuha ng, hindi nyo talaga mahigpitan, truly mahigpitan kung kakabit nyo ron. Kailangan sa may base. Alright? Kaya, yun ang dahilan kung bakit ko niluluwagan. Hindi nyo kailangan todo higpit. Alright? Hindi nyo kailangan todo higpit. Meron pa ba akong battery dyan? Okay. Nakakabit na natin yung itong negative. At, there you go. Napapansin niyo kaibigan, hindi ko nilagyan agad ng cleaner. Dahil, kaibigan, wag kayo maglalagay ng cleaner o ng protective barrier, ng pang-protekta sa mga corrosion sa terminal at sa loob. Nga pala, kailangan yung inspect ito. Sabi ko ba sa inyo yon? Kailangan yung inspect yung loob. Ito malinis to, pero nagkaka-corrosion din sila dito. Nag-uumpisa yung corrosion. Wag nyo papahiran ito ng protection sa corrosion at itong loob at saka nyo ilalagay. Okay? Wag dahil maaaring magsanhi yun kaibigan ng hindi magandang daloy ng kuryente at mag-prevention para hindi maibigay nito ang totoong power sa starter at hindi mabigyan ng alternator ng tunay na daloy, may charge itong battery ninyo habang tumatakbo dahil hindi ako makapagsalita. Should be good. Dahil kung lalagyan nyo yan ng papahiran in between, nagkakaroon na parang barrier na kahit conductive, kahit ito ay pang elektrisidad, hindi siya talaga truly na nakadikit ang terminal at ang post. Okay, itong clamp dahil meron ka na kayo nilagay na Vaseline, nilagyan ka na kayo ng itong mga to. Alright? Kaya kailangan ko ilalagay yon na kayo. Ngayon na ilagay nyo na, saka nyo siya lalagyan. Alright? Dahil okay na to. Back na tayo sa okay, we're good. Dahil nandito na tayo. Saka, hindi pa tayo tapos. Yung hold down. Yung battery hold down na to, lagay muna natin. Para hindi na tayo may habit ako, nilalagay ko muna by hand. Saka ako siya higpitan. Meron akong power tools, impact wrench, pero magandang pa rin ng ratchet. Gusto ko yung tunog ng ratchet, yung itong kick. Alright. Umiikot pa. There you go. That should be good. Yeah. Hindi yan pupunta kahit saan. Okay. Just, there you go. Yung hold down natin. Bolt. Isa lang. Look at that. Snug. Look at that. Alright. It's good. Now, eventually, magkakanto ng
ng dumi. Hindi lang basta galing sa asido, kundi sa mga, yung mga na-accumulate yung mga dumi para ma-prevent yun, lalo pat ngayong darating ng winter. Ito mga gamit ninyo. Ito yung panlinis na sabi ko na sa inyo. Ito ay ang tinatawag na battery protector. Alright? Ito rin, ito ang madalas kong banggitin sa inyo. Ito ay rust protection, lubricant. Pinakita ko lang sa inyo po pwede ito dahil po pwede sa elektrisidad. Alright? Pwede itong spray. Ito ang gamit ko. Kung may na-spot kayong kalawang kaibigan, you just spray it. Okay? Spray nyo lang. Okay ito sa rubber, okay ito sa mga plastic, at okay ito sa mga bakal. Alright? Kaya hindi ako matatakot ilagay ito. At sa mga elektrisidad, kung ito yung elektrisidad, pwede ko lagyan yung mga yan connectors. Alright? Pero syempre, doon sa mga nasusunog tulad ng tambucho, syempre huwag nang lalagyan dahil lagi nag-iinit yun. Ngayon, itong dielectric grease ang pagtuunan natin ng pansin, pero hindi ko ito ilalagay. Ilalagay ko itong Motomaster kung saan makikita nyo rin sa Princess Auto or sa Canadian Tire. Ito ay dielectric grease. Nilalagay nila ito sa gawa ito sa spark plug. Ngayon, buksan ko lang ito sa inyo, ipakita ko. Konti lang, lalagay lang ako ng konti. Okay. Sarap ko na kaagad. Alright. Saka nyo papahiran, kaibigan. Papahiran nyo. Makapansin ninyo, hindi na papahiran yung loob dahil kinabit nyo na. Yan ang kagandahan yan. Ito ay magsisilbing proteksyon sa mga corrosion at na eventually na matatanggap ng inyong baterya. Ang connection niya, elektrisidad niya ay dadaloy ng napakaganda at walang problema dahil protektado ang surface, wala ng dumi o corrosion na gagambala sa kanya. Napakanipis lang kailangan nyo nito. Alright? Napakanipis lang, kaibigan. Ito mga connection. There you go. Ngayon ito, kaibigan, naman, ito ay shake. Alright? Shake nyo. Mercy. Alright, pagka-shake ninyo, make sure na tama ito kasi minsan nakikita ko dito, Enduit Protector for battery. Tatawa si Juniorita ko, magaling na yung mag-French saka si Juniorita, Bonsonita. Okay, itong gagawin natin, sprayin lang natin to. Sprayin lang natin to, mag-foam ito, kaibigan. Pay attention. Kailangan sa kong kamay. Sige, okay lang. See that? Konti lang. There you go, kaibigan. That is protected na. Okay? Tama ba yung sa akin? Binasa ko, battery protect. Alright, battery protector. Kasi itong isa, French lagi. Battery cleaner. It doesn't matter kung mag-mix up. Just sa huli, make sure na alam nyo yung ginagawa nyo. Heto, tapos na tayo. Tapos na tayo, kaibigan. I hope na nabanggit ko yung mga importante sa inyo. Pabayaan nyo lang yan. Pabayaan nyo lang yan na ganyan. And eventually mawawala yung foam nya. Alright. Nga pala, ang kagandahan nga pala nitong, kaya gusto ko to sa Motolite. Matagal na to sa akin, siguro may 10 taon na to. Ay kapag may detect siyang acid, magkukulay bright blue. Kaya malalaman nyo rin kung nagli-leak ng acid ang inyong battery. Kung kumuha kayo nito, alright? Napakamura lang nito. At syempre, kukuha kayo nito side by side, kumuha na rin kayo nito. Magba-bright blue, indicating na meron kayong leak na acido. Maganda ring warning nyo sa inyo. Isara nyo na to, and now we're good. We're good. Syempre, you have to check yung mga kung anong sinave ni mother-in-law, mga presets niya. Siya nang bahala nun. Siya naman ang driver At yun lang, kaibigan, ang masasabi ko. Teka. Okay, kaibigan, sa mundo ng pagdi-DIY sa mga kotse, hindi talaga lalo at basic ang magsisimula kayo sa basic. Dahan-dahan, o sa amin tinatawag utay-utay. Malalaman niyo ito. Huwag kayo mag-rush at laging safety, laging kaligtasan muna sa katawan nyo.
yung protection sa mata, sa daliri, sa pag-amoy, may mask kayo. Yung mga importante malaman ninyo. Pag-jack ng sasakyan, make sure na suportado ng hindi lang isa o dalawa, kundi kumari 3 para sigurado kayo. Dahan-dahan matututo kayo, dahan-dahan gagaling kayo dito dahil ang repeated na ginagawa at lalo pat sincere kayo ay gagaling kayo dito. Walang ibang paraan, walang ibang way kundi gumaling kayo sa lugar, sa isang bagay na pinagtutunan niyo ng pansin. Okay? Kaya ina-encourage ko kayo na gumawa ito, lalo na sa panahon ngayon. Kahit nung panahon pa ng mga ama natin, ng mga lolo, it's good to know your car. It's good to know how it behaves. Iba ang pakiramdam knowing na sasakyan ninyo, alam ninyo ang bawat sulok, alam niyo kung paano mag-behave, alam niyo kung kailan ito kailangan servisyohan, kung anong kakayanan ng sakyan ninyo at kung anong limitasyon nito. Iba kapag humahawak kayo nito, kaibigan. Alright? At hindi ko may paliwanag sa inyo ang kagandahan ng pakiramdam knowing na marunong kayo magpalit ng gulong, na ito'y nakikita ng ibang tao sa inyo, ng mga anak ninyo, ng mga misis ninyo, ng mga kamag-anak nyo, o even ng mister ninyo, kung kayo mga Pinay, ng mga kaibigan ko, mga kababayan ko. You gotta know this. Dahil sa mundo natin, hindi natin may kaila na marami pa rin yung take advantage ng mga taong walang alam nito, na nag-overcharge. Sabing kailangan nyo nito, o sira ito, na hindi naman, na tatagal ang buhay ng inyong sasakyan kung ito kayo mismo ang magme-maintain na at alam niyo nangyayari sa labas at sa loob ng hood. Ibigan, hanggang dito na lamang. Sadyang napakhaba na naman at mag-work ako para subukan ko makakuha ng mikropono para nawala yung mikropono ko. Siguro hindi niyo pa nalalaman, hindi niyo pa nasasabi sa inyo. Kaya nawala sa CNE. Hanggang kaibigan, hanggang sa muli. Padayon.